po, tuwing umaga po, pag naamoy po namin ang baho, sumisigaw na po ko. Sabi ko, ang baho! Yo! Sino sinisigaw ko? Ang baho! Yo! Mamaya-maya na naman, natawagin ako ni Consian. Lydia, ang sakit na ng tiyan ko! Oh, yung baho! Sinakay nyo, baho lang ako ng baho. Sunaksakan ng baho. Pumunta kayo dito. Dito kayo mag-ising. Andyan o baho. Hoy, ang baho! Yo! Sinasigaw ko lang ng sigaw. Na-ere po natin to kahapon, May 11, kung saan lumapit nga po natin sila Nanay Zenaida. Diyan po yan sa may Santa Cruz, Laguna, kung saan isang pagawaan po ng tusino at longganisa po yung nirereklamo. Kung maalala nyo, Idol, si Mayor po ay agad lumundag ng aksyon dito. Ito yung pinuri ko Mayor kahapon. Yes, si Mayor Egay. Sa isang si taga-gobyerno na si attorney, nagpaligoy-ligoy pa si Mayor, sige, pupunta ako dyan. Opo. Ayusin ko yan. Ang sabi po, ipaayos. Aha. Bigyan sila ng 2 weeks. Mag-iisang taon na po, wala pa din pong aksyon naman. Ngayon po, nagbi-video call po tayo ngayon. Ang baho eh. I-relocate ko na lang po yung basura. Maski pumunta po kayo, ang bango ng planta namin pag pumasok po kayo. Mabango ang planta. Opo. Okay, pwede ba bukas, sir, sasamahan ko kayo doon sa planta, tapos ngayon, kung nasaan yung tambak ng mga basura, kayo po, ilalagay ko doon, tatakpan ko kayo ng karton, tapos singut-singutin mo yung amoy ng basura. Okay ba sa'yo? Opo, pwede. Sino po to, sir? Ay, Sino sorry po, sila? sir. Si Rafi Tulfo po ito, sir Willie. Si Rafi Tulfo. Opo, Sir sorry Willie. po. Hindi lang po isa, sir, nagreklamo. Marami po sila, sir. So, ibig sabihin, lahat po ng ito, gumagawa-gawa lang po ng istorya. Hindi ko alam, kulang lang sa lambing yan. Maski kayo tumingin bukas. Dahil po, kulang sa lambing, sir. Define kulang sa lambing. Hindi ko alam. Galing ako dyan kanina, wala naman ako naaamoy Baka may problema yung ilong mo, sir. Pa-operahan mo na yan, Mr. Ang. Palagay ko may problema yung ilong nyo. Ngayon, tinupad ni Mayor yung... Ngayon po, pangako. yes po, kasama po ngayon ni Mary Cruz, yung ating reporter at idol, si Miss Liwayway Odisa, yung sanitation inspector po ng Santa Cruz, Laguna, kung saan nag-i-inspect po sila ngayon doon sa Goodwill Plant. Ito yung sinasabi ko, give credit where credit is due. Kaya nga, ako po ay sumasaludo kay Mayor Egay San Luis. Maraming salamat po, Mayor. Ma'am Zenaida, magandang hapon. Senator, magandang hapon po. Ma'am Zenaida, yun doon sa reklamo nyo kahapon, ayan po, tulad sa ipinangako namin, magpapadala kami ng reporter dyan at si Mayor umaksyon na at nagpadala siya ng kanyang tauhan para mag-inspeksyon. Andyan ata si Miss Liwayway Odisa ng sanitation. Nakaredy na yung makipag-usap. At sino pa isang kasama mo dyan, Mary? Si Ma'am Liwayway po, yung sanitation inspector. Yan, si Madam Liwayway. Okay. So, nandyan, si Ma'am Liwayway para mag-inspect. Senator. Ma'am. Opo. So ano pong inyo pong na-discover sa inyo pag-inspect today, Madam? Regarding po dun sa binanggit niyo po na nadiskubre, nung po ako po ay tawagan ng aming butihing mayor na agad-agad daw po ako po ay magtungo sapagkat ang Tita Seni ay tumawag or may idinulog po sa inyong programa. So, agad po akong nagpaalam sa aking mahal na pinuno at kami po ay agarang tumungo dito sa factory po ng gawan po ng longganisa at tocino. Kasama ko po yung ibang mga sanitary inspector. Opo. So, okay. Ano po yung na-discover niyo po, ma'am, sa inyong pag-inspeksyon, Madam Liwayway? Opo. Kagaya po ng nakita naman po namin. Kasi, Senator, yung una po na talagang meron kami mga ipinagawa sa kanila, yun naman po ay nabigyan nila ng kaukulang aksyon. Okay. Sabi po namin sa kanila, pataasan nila yung kanilang fencing para yung amoy na nanggagaling na sinasabi po ni Tita Seni ay medyo para po tuluyan ng hindi maamoy. Ano po? Kung hindi po ako nagkakamali at nakita naman po ni Ma'am Mary, humigit kumulang 1 metro pa po yung idinagdag na taas. Okay. At kung inireklamo din na parang may usok, ano po, nagpataas po kami ng mga 2 pulgadang sini. Okay. So, naagaran naman po inaksyonan po ng
may-ari ng factory na sa Okay. katauhan po ni William Ang. Ma'am Seni, ayan, andyan na po yung mga taga-sanitation tulad namin pangako dahil inutusan po ni Mayor na agad-agad pumunta dyan kasama yung aming reporter. Opo. So, Ma'am Seni, ano pong sitwasyon ngayon para sa inyo po? Gusto ko kayong kausapin para manggaling mismo sa inyo kung okay na ba yung problema o hindi pa rin. Senator, yan po sinasabi ni sanitation, yun po almost 3 months na nagawa na natataasan ng 1 metro yung fencing, Opo. tapos nataasan po din. Pero kahit kailan po, hindi nawala ang amoy na malansa. Hindi Oho. lang naman po ako nagre-reklamo Andito po sila. Talaga naman po yung lansa at saka yung humbaho, hindi naman po nawala doon sa pinagawa nila Sa ngayon ba, nandiyan pa rin yung baho, yung mga masangsang na amoy? Kahapon po, di ba? Nung tayo nag-video call po, Meron. ang baho po, meron po. Ngayon? Pero ngayon, naglinis po sila, mild na lang po ang amoy. Hindi na po masyadong matindi. Yan ba ay pareho yung observation ninyo ni Ma'am Liwayway na meron pa rin amoy, although mild na lang pero meron pa rin amoy? Totoo, Ma'am Liwayway? Mahal na Senator, Ma'am. ganito po kasi, yung po sinasabi po ni Ma'am Tenny, ako po kasi ay tapat ako sa aking sasabihin. Opo. Nung ako po ay dumating dito kahapon, sabi niya sa akin, magkakilala po kami. Tita Seni, kayo po pala yan, medyo nagkwentuhan po kami. Pinaliwanag ko po sa kanya, Tita Seni, ako po ay galing sa loob, mawalang galang na po, at huwag po kayong magdaramdam sa akin. Tita Seni, wala po akong naaamoy na doon sa sinabi po kasing reklamo na mabahong amoy at nakakasulasok. Kasi kung ako po ay nakaamoy ng ganon, mahal na senador, hindi po ako tatagal. Opo, Kaya opo. wala po ako naamoy. Ang sabi Opo. po ng Tita Seni, kasi wawa ay ganito yan. Ngayong oras na ito, tigil sila ng operasyon. Aha. Wala silang ginigiling na karne. Opo. At itinatigil nila ang lahat ng makina at mga paggawa. Sabi Okay. ko, subukan nyo na kayo ay pumunta rito ng ganitong oras, ganitong araw, pwedeng sa umaga, pwedeng sa hapon, at pwedeng sa bandang gabi. Opo. So, ang ginawa ko po, Senator, bumalik po kami dito para nga po maamoy natin yung sinasabing mabahong amoy at nakakasulatok. Ano po? Opo, ma'am. Siguro po, kung di po ako namamalimal na senador, siguro po mga nasa 30 to 35 minutes pa lang kami dito, tumawag po sa akin ang sekretarya ng Pambayang Administrador Opo. na dumating na daw po ang inyong mga tauhan doon. Kaya naobliga po akong pumunta doon para ako po ay ma-interview ni Ma'am Mary. Opo. Yun po yun. Mary, Yes po, sir. Magandang hapon po. okay. Meron ka bang naamoy dyan? Wala po, sir. Ako masyadong naamoy sa ngayon. And kanina po, pumunta po kami doon sa loob po ng factory. Then we inspect, kasama po namin sanitation officer. Na-observe po namin na yun nga po, yung basura po kasi, yung imbakan po kasi ng basura ay mismo sa tapat po nila, Ma'am Jenny. So, kumaga po, ang nangyari po, yun po yung sobrang tindi po talaga ng amoy. Okay, meron ka pa rin naamoy, kaya lang hindi na ganun katindi. Hindi na po, sir, kasi nilipat na po nila yung imbakan ng basura doon po mismo sa malapit sa may entrance. So nakapag-ready sila. Yes po, kumaga po, kinumply na po nila yung advice ng sanitation kahapon. Okay. Umaksyon sila kasi alam nila darating kayo dyan. Yes po, Idol. Okay. Ayun. Ayun. din po ng sanitation officer yun. Ma'am Liwayway, nalaman po kasi nung planta na parating na po kayo dyan. Kaya raw sabi ni observation po ito naming reporter, nilipat na raw po yung basura. Kaya medyo nabawasan na po yung amoy. Paano ma'am, kung halimbawa wala na kayo, hindi nyo naman po kayang bantayan yung 24 hours a day, 7 days a week, baka babalik naman yung basura, yung pwesto ng basura dati na dahilan para maamoy ng ating mga residente dyan, Ma'am Liwayway. Opo. Mali, Senador, regarding po doon sa sinasabi pong imbakan po ng basura, ako po ay talagang nag-ikot at nang hindi po ako talaga hinahanap ko po yung nakakasulasok at masangsang na amoy. Hinanap ko po yung imbakan ng basura nila. So nakita ko po may 3 silang imbakan ng basura, isang nare-resiklo, isang di nabubulok at nabubulok. So sabi ko, tumabi po ako doon. Doon nga po ako nakaamoy na hindi naman po mabahong mabaho.
Sabi ko po doon sa namamahala, buksan mo nga. Binuksan po niya yon, umamoy. Ayan ang mabaho. Kaya inirekomenda ko, ngayon na, sabi ko, dalin mo sa malayong malayo doon sa lugar ni Tita Seni. Kaya iniligay po nila doon sa harap. Kahapon pa lang po, pinalagay na po nila doon. Yung regarding po sa nabanggit ng Tita Seni, totoo po yun. 3 buwan na po yung sinasabi ko na nagpataas ng kulang 1 metro at saka yung pagpapadagdag ng chimney. Ako po ay hindi kasama sa pagbibisita sapagkat ako po ay binigyan ng isang tungkulin ng ating mahal na mayor kasi noon po ay panahon ng pandemic. Okay, sige Nasa po. contact tracer po ako. So Okay. ngayon po, binalik na po ako doon. Apo. Kaya ako na po yung gumaganap. Ako po yung gumanap ngayon. Ito pong problemang idinulog ni Tita Seni po. Baka pwede, ma'am, gawin natin regular check-up, regular na pag-iikot, Opo. pag-monitor, magpadala tayo ng Opo. tao natin, tapos gawin po natin random na para hindi sila makapag-ready, number 1. And then number 2, ma'am, meron ba tayong instrumento na para masukat po yung kwalidad ng hangin dyan sa paligid, whether mabaho man o hindi, para yun po talaga ang maging basehan natin para sabihin na talagang, Opo. meron kayong violation. At dahil may violation kayo, pwede kayo mamultahan o ipasara muna. Sabi na po namin, pag humahangin po, yung hangin po napapunta dito, pag tumigil na po yung hangin, siguro po, yung nanggagaling nga po na amoy doon, yung maaaring yung sa basura nga po, pag po tumigil, pumatak po sa lupa, yun po yung umaamoy. Yun po yung na medyo na-observahan. Totoo, ma'am. Di ba, ma'am, mas maganda kung wala talagang totally amoy? Mas maganda para everybody happy. Gagawan po namin ng paraan kung ano po yung pwede Sige namin po. maging action dito. Very good. At Sige. sila naman po ay meron po silang yung pong tagapamahala po ng may-ari ng Langgunisa, yung goodwill ay kakausapin ko po. Ay, salamat. Sige. Yung pong sinasabi niya, Senator, sana po yun magkatotoo. Kasi po, yung sinabi niya January, nagpabisita na kami sa sanitation, paulit-ulit kami pumupunta sa munisipyo. Yung po talagang sobra ang baho pa noon. Yung nga po sila nagtaas na. Pero aandong pa rin po ang baho, Senator. Kaya po kami naman nagrereklamo. Sinabi po ng sanitation na ginawa na nila ang lahat ng paraan. Yung pala po ginawa na nila. Ay bakit naman po kami na mga nakatira dito ay nagsusuka pa rin dun sa masangsang na amoy at babaho na nanggagaling sa makina na pag sila'y nag-operation na, aandyan na. Lalo't sila'y titigil at mag-aahon. Ang baho po talaga. Ako po si Yolanda Abaroa po. Ma'am Yolanda, dyan po, residente po kayo dyan, ma'am. Opo. Ayan, kaharap nyo na po yung sanitation. Nandyan po si Ma'am Liwayway, pinadala po ni Mayor. Ano po ang gusto nyo Opo. sabihin sa kanya, madam? Opo, wala pong siyempre po na linilinis na lang po nila. Pero salamat po sa po. Sige, ma'am. Ma'am, huwag kayo matakot, Pero ma'am po- Yolanda. Magsalita kayo, huwag kayo matakot, huwag kayo mahiya. Akong bahala. Senator po, talagang mabaho talaga yun dito sa likod namin. Hindi ko po matiis po. Minsan di po kami nakain sa baho. Oh, okay. Yan ang gusto ko. Huwag kayo matakot. Opo. Nandito na rin lang tayo. Lubos-lubosin natin. So, mabaho talaga. Pero ngayon, walang baho. Siguro dahil nakapaghanda sila. Ganun po ba yun, Ma'am Siguro Yolanda? po. Opo. Okay. Pero talaga po, kung andito po talaga, araw-araw po kung naka-STM po dito, araw-araw talaga po maaamoy po ang baho. Saan po nanggagaling yung baho, Ma'am Yolanda? Dito po sa, sa likod po ng dito po sa sa may kahoy, dito po sa may pader. Pader. Mahangin sa amin po Okay. Kasi hindi naman po maamoy niya sa loob. Sinabi ko, hindi maamoy mo sa loob, maamoy mo po dito sa labas. Kasi hindi po kami sa labas. Isisama ko po nga siya Tama. Sabi niya, wag na daw. Isisama naman ako sa loob, doon sa likod. Ayaw ko, bakit ako po? Di Okay. magsama. Very Kaya good. pumunta siya dito nung isang araw. Very Nung good. last bull na akong pumunta dyan. Pero siya pumunta dito. Mayroon nga po kaming naaamoy. Mahal na Senador, yung po yung naaamoy namin sa loob. Yung po yung sa STP po. Pero Okay. hindi po siya nakakasulasok. Kahit po tanungin niyo po si Ma'am. Sige, tanong natin iba pa. Sige, Mary, maghanap ka pa ng isa dyan kasi meron doon na amoy pero hindi rin nakakasulasok. Sige, para maging patas tayo rito, para hindi lang isa o dalawa. Hanap pa tayo iba, residente. Dapat wag mahiya, wag matakot at wag mahiya. Para dapat maging makatotohanan lang. Okay, ma'am, anong pangalan niyo po, ma'am? Nay, anong pangalan po? Tanghali po, Senador. Mas maganda pa kayo sa Ako po hapon. ay si Lydia Diaz. Araw-araw po, tuwing umaga po, pag naamoy po namin ang baho, sumisigaw na po ko.
Pinasisigaw na po ako ni Konsihala Tubyas. Eh ngayon pag ano ulit sisigaw ulit ako. Sabi ko, ang baho! Yun! Yun ang sinisigaw ko, ang baho! Yun! Mamaya-maya na naman, natawagin ako ni Konsihan. Lydia, ang sakit na natin ko! Yung baho! Sinakyan nyo, baho lang ako ng baho. Saksakan ng baho. Pumunta kayo dito. Dito kayo mag-spend. Andyan baho. Andyan baho. Pati yung asawa nito, May, ang baho-baho ay doon ka sa may truck para mawala ang baho. Pero kanino? Okay. Wala pa konti. Ngayon, Ayan, okay, tatlo na. Mary, isa pa. Okay, sige, salamat po, Nay. Hoy, ang baho! Yo, sinasigaw ko lang ng sigaw. Okay, isa pa. Ako po si Luba Javier. Ma'am Javier, sige po, ano po yung inyong naging observation po, ma'am? Ay, talaga naman pong mabaho dito. Tuloy pagpunta ko po, yung pang maaamoy ko. Kaya laging sasabihin sa akin ng boss namin, Juby, pumunta ka, sabihan mo naman sila. Pupunta naman po ako doon. Pagpa sasabihin ko, Sir, ang baho na naman po doon sa likod. Baka pwede gawa nyo na ng paraan. Lagi po sasabihin, opo. Ganun lang lagi nila sinasabi. Pero wala naman pong nangyayari. Ganun pa rin po ang amoy. Okay, Minsan nga po nagsisigawan na kami dito. Ang babaho na namin dito. Okay. Totoo naman pong mabaho. Then, 4 na po nakausap namin. So, lahat, unanimous, talagang pareho yung sumbong na mabaho. Yung isa napasigaw pa. Ibig sabihin talagang totoong mabaho talaga sa lugar na yan. Totoo naman po. Walang kaduda-duda. Naniniwala po ako. Nagsisinungaling dito. Alam ko po, Nay, naniniwala po ako sa mga sinasabi niyong lahat. 4. Ma'am Liwayway, ito na lang pong suggestion ko. Kausapin niyo po ulit yung planta at bigyan niyo po ng warning na talagang dapat linisin na yan. Kasi, ma'am, hindi naman pwede 24 oras, babantayan niyo na lang yung lugar na yan. Wala na kayo ibang gagawin, kundi mag-monitor na lang dyan. Hindi naman dapat. So sabihin niyo, sa oras na may magreklamo pa dahil mabaho kayo dyan, ipapasalan muna ka namin kayo hanggat hindi niyo naayos yung problema. From now on, ma'am, baka pwede on a regular basis, twice a day or 3 times a day, random inspection ang gagawin niyo po. Hindi po kailangang pumunta sa planta. Huwag ho kayo mag-announce. Pupunta ho kayo dyan sa paligid. Diyan po mismo sa mga bahay-bahay dyan. Pwede ho ba, Ma'am Liwayway? Opo. So, asahan po namin yan, Ma'am. Opo, mahal na Senador. Ang gusto ko lang pong klaruhin, yung pong lahat na inyong nakausap, yun po ay isang sambahayan sapagkat yung po ay mga kamag-anak po ng Tita Seni. Okay. Ma'am, regardless... Hindi, tauhan po pala, mahal na Senador, na kapisan po dito sa Sandali. Gusto ko maklaro. Wala po silang Mary, yung mga nakausap pa natin, may kanya-kanyang bahay dyan o isang bahay lang sila nakatira o isang compound lang sila? Doon po, may kanya-kanya po silang bahay sa likod doon. Kasi ang sinabi kanina ni Ma'am Liwayway, mga tauhan at isang bahay lang daw. Yung pala, may kanya-kanyang bahay sila, magkakaibang pamilya. Opo. So, ibig sabihin, they're telling the truth. Sa isang compound. Opo. Yes po, kumbaga po, sir, meron po kasing badar dito sa yung likod po ng pabrika. Tapos, kumbaga isang compound po sila. Hindi po isang bahay, isang compound po. May problema talaga. Talaga, Ma'am Liwayway, kailangan po talaga natin ng constant monitoring, ma'am. So from now on, close monitoring, mahal na Senador. ano po kayo, maglagay po kayo ng tauhan nyo dyan na every now and then talaga mag-inspect, random check-up, plus ma'am, bigyan nyo ng warning yung planta na kapag meron pang naamoy ang mga residente at nagreklamo pa rin, sila ipapasara hanggat hindi nila na kukomply o natatanggal yung baho. Di ho ba, Ma'am Liwayway? Opo, mahal na Senador. Mr. Willie Ang, yung manager, sir. Senador, mahal na Senador, good afternoon Ayan, po. sir, nag-aaway-aaway na po yung residente, pati itong sanitation inspector, naipit na po dahil po sa inyo. Mahal na Senador, kasi ang panghahawakan ko lang naman yung totoo. Opo. Kasi may nakatingin naman sa taas kung yung sinasabi nila ay totoo o scripted. Kasi ang totoo niyan, si Ma'am Sinaida lang nakatira dyan. Ay, hindi na ho ako makikipagtalo. Okay. Ayusin ko na lang, magko-complain na lang po ako. Thank you. Susunod po ako sa mga sasabihin Thank ninyo. you. Pero sa lahat ng mga sinasabi nila, kung scripted man yan o hindi, alam ko scripted. Pero mas natatakot ako sa taas dahil ako nagko-comply sa lahat ng mga kung may exaggeration man yan, sa Diyos na sila mananagot. Okay.
Sir, lahat naman tayo takot sa Diyos. But anyway, sir, sabi mo na wala kang naamoy. Nandiyan na ho mismo si inspector, nandiyan na po mismo yung reporter namin. Sabi ng reporter namin, ngayon, even while we speak, na meron daw talagang amoy. Kaya lang, konti lang. Pero nung kahapon, mga nakarang araw, mabaho raw talaga. Siguro, maybe, inayos nyo na yung problema because you know na parating na dyan mga inspektor. Kaya inilipat nyo ng basura o nilinis nyo. Kaya konti na lang amoy. Pero meron pa rin amoy. Yan po mismo galing sa aming reporter na hindi naman siguro magsisinungaling yung reporter namin, sir. Inayos naman namin kasi minor lang naman. Kaya nga, so inayos nyo na. Kasi nung inayos nyo na yung problema, sir, so wala na nga talaga maamoy yung mga complainant, nabawasan, konti na lang. Kaya nga sinasabi ko po sana, sir, mangyari lamang kung ano yung talagang problema, kayo po nakakaalam dyan, ayusin na po yung basura, siguro regularly, tatapon kayo ng basura, inaayos niyo po yung septic tank ninyo at kung ano na pa para hindi na po kayo mareklamo, sir. Kasi ako, sir, ako mismo, ayoko naman po na magsara kayo. Siyempre, negosyo yan, sir. Kailangan natin ng negosyo ngayon. Di ba? Para lalo mag-pick up yung ating ekonomiya, kailangan natin ng mga trabaho para sa ating mga manggagawa. Pero, sir, dapat ilagay din natin sa lugar yung ating pagninegosyo. Di ho ba, sir? Sir Willie? Opo, kasi ano naman tayo yung ating wastewater lumalabas malinis na po. Opo. So, sir, gawan nyo na po ng paraan kasi mismo reporter namin nagsabi, maging si Ma'am Liwayway, sabi niya, meron pa rin daw amoy, kaya lang konti na lang. So that means talagang originally, there was this masangsang na amoy. Nabawasan lang yan dahil alam na po ninyo na parating na po sila na mag-inspect. Di ho pa? Pasensya na po, sir, pero ganun po yung tingin ko. Hindi po, maski magbantay yung... At sir, pwede ba, sir, wag natin gamitin yung Diyos kasi nananahimik yung Panginoon. Thou shall not mention the name of the God in vain. Yung mga nagsalita kasi kanina, hindi ko tagaroon Pero sir, kung gusto mo po i-rebut, yung mga sinasabi po ng mga residente, go ahead, rebut. Pwede ho kayo magdiskusyon, mag-initan ng palitan ng salita, pero wag ho natin idama yung Diyos dito na nanahimik po yung Panginoon. Okay, sir? Okay. Sige po. Lahat naman tayo, sir, takot sa Diyos. Okay? So, asahan po namin, Sir Willie, ha? Okay. Salamat po, Sir Willie. Magandang hapon po. Salamat po. Opo, Sir Willie. Ma'am Liwayway, salamat po, Ma'am Liwayway. Pero yung ating pinag-usapan, so gusto ko po constant monitoring from now on and then give them a warning, a written warning. Kayo po mismo nagsabi na may naamoy kayo, kaya lang maliit na lang. So dapat zero amoy. Mary, huwag kang bumitaw dyan. Umikot-ikot ka pa, kausapin yung planta, kausapin yung mga residente para magkaroon din ng pirmahan. Gusto ko magkaroon ng pirmahan sa barangay na kung ano na pag-usapan natin, ito dapat matutupad. Okay? Yes po, sir. By the way po, sir, nandito po yung ENB po ng Provincial Office po ng Laguna. So, DNR po si Ma'am Alma po. And meron po good. Good afternoon, Senator. Ma'am Alma, buti na lang po. Thank God, nandiyan po kayo. Ma'am Alma. Opo, in behalf po ni Miss Aida Peralta, ang aking boss po sa Provincial Office ng Laguna. Pinadala niya po ako, dapat kahapon pa po. Kaya lang medyo nag-isayan po kami ng ibang staff ninyo at saka po ng sanidad nga. Ako po yung napaaga dito kanina at nag-obserba habang iniintay po silang dumating at nakipagkwentuhan po dito sa mga residente. Opo. At napansin ko po talaga na may amoy. Ayun! Meron po. Sabi ko na ba eh. Ako po yung naka-observa na may amoy. Sabi ko na. Hindi naman po nakakasulasok o matindi, pero nakakabagabag po. Nakakabagabag kasi hindi po normal na maamoy sa isang household. Ang gano'n, hindi ko po kasi ma-explain kung anong halo-halong amoy siya. Pero usually po, sa mga napupuntahan namin na may mga food processing, may ganito po talagang naaamoy na amoy talaga, odor. Pero ang sinasabi nga po namin sa national po ay walang sukatan ang odor. Maliban na lang po kung sa katulad ng mga ibang mga pabrika o na may mga air emission na talagang kasama sa proseso nila, ang amoy po ng meat processing ay subjective. Mm-hmm. Ano po yung sinasabi nating subjective? Pwede po ang alamang o ang bagoong ay mabango sa iyo, pero sa akin ay hindi. Tama, agree. So mas maganda kung wala na lang amoy, totally. Opo, yun nga po. Yun po, although hindi po ako nakakapasok sa loob ng planta, ang trabaho ko po, ang responsibilidad ko ay tingnan
ang mga national permits nila na applicable po sa DNR. Okay. Natural po kung wala po silang kinuhang mga permit sa amin at saka po yung mga tinatawag na water sampling or testing, doon po papasok yung mga penalty at violation na i-impose namin sa kanila. Ayun. Okay. So, Ma'am Arma, buti na lang nandiyan kayo. Sige po, yaman din lang na nandiyan na kayo. Mag-inspection po kayo, gumawa kayo ng mga sampling at lahat-lahat pa, yung the works, ika nga, para makita nyo kung talagang kailangan na magawa ng paraan na maalis na yung amoy totally, dapat wala na talaga amoy, kung paano ma-resolve po yung problema. And then kapag inyo na-find out na hindi nagko-comply, ito pumayan ng kumpanya, baka pwede yung ipasara muna hanggat hindi natatapos nilang ma-comply kung ano man yung kailangan nilang gawin na nire-require ninyo. Opo, naliwanag ko sa mga residente na habang kung pag-inspection ko ay wala silang mga proper permits and clearances, pwede po naman na iantala ang kanilang operasyon until such time na ma-comply po nila lahat. At hindi naman po natatapos doon dahil meron po kami periodic monitoring kung talagang nagko-comply sila sa environmental law. Tama po. Sa amin po kasi, Senator, ang meat processing po ay may sariling guidelines po siya. Ngayon, kung less than or equal to 200 metric tons ang production ng meat processing sa isang taon, applicable lang po siya sa Certificate of Non-Coverage. So, ikukuha naman po ng ECC or Environmental Compliance Certificate kung more than 200 metric tons ang kanyang production output annually. So, titingnan po natin yung records nila. Oh, yun. So, pag napatunayan na more than 200 metric tons, then dapat dadaan sila sa proseso ng pagkuha ng permit po sa inyo. Okay, pakitingnan ma'am kung sila ba'y sumusobra dyan sa sinatawag na 200 metric tons at kapag wala silang permit, then dapat pasara muna hanggang sa makapag-comply sila kung ano man kailangan gawin nila dyan para ma-meet yung standard ng EMB. Okay, sige ma'am. Ma'am, salamat ma'am sa pagpunta dyan. Thank you rin po. Tuloy niyo po pag-inspect. Salamat po, Madam, Ma'am Arma. At salamat po kay Ma'am Aida Peralta, yung inyong pong boss. Akin pong boss. Mabuhay po kayo dyan sa DNR, Madam. Okay, thank you po. Thank you po.